Good morning guys! Meron tayong gagawing reaction video. Ito yung nabasa ko. Sandali ha. Babasahin ko lang kung ano yung nabasa kong reaction video mula kay Kailin. Yes, ito po siya. A partner without money takes yours without self-worth. They cheat without peace. They drain you without dreams. They sabotage yours. If they can't protect or provide, they're not a partner. They're a parasite. Learn that the hard way. Correct. Yes. Ito rin yung masasabi ko sa inyo. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, piliin talaga ninyo kung sino yung mapapangasawa nyo. Napakahalaga talaga niyan, okay? Napakahalaga talaga na pipiliin mo kung sino yung makakasama mo sa habang buhay. Mag-aasawa ka man, babae man yan o lalaki, pipiliin mo ang iyong mapapangasawa. Okay? Hindi dahil sa, gwapo lang yan, maganda lang yan, go na ako, yan, sige, asawahin ko na. No. Kailangan, ikaw ay, titingnan mo muna yung mga, ang tawag dito, mga dahilan, maraming dahilan kung bakit, okay? Hindi yun dahil, gwapo lang, nagwapuhan ka lang, nagandahan ka lang, sige na. Sasama ka na. Hindi ganun, okay? Kailangan, lalong-lalo na sa mga babae ito, ha? Pero sabi ko nga, pwede rin sa mga lalaki. Okay? Kapag kayo mag-aasawa, pipiliin nyo kung nasa ang inyong peace. Okay? Peace of mind. Yes, napakahalaga niyan. Sinasaid ko lang yung lotion kasi wala na akong lotion. Makakapunta na ako ng Walmart. Mahalaga kung nasaan yung peace of mind, okay? Dahil itong masasabi ko sa inyo, ha? Pag kayo ay nag-asawa, kahit babae pa yun o lalaki, okay? Nag-asawa kayo ng mga taong walang pangarap sa buhay, okay? Walang trabaho, tamad, lasinggero, mag-iinom. Yung nagkapera lang ng kaunti, hindi na inisip ang bukas. Yan. Nagkapera lang ng kaunti ay takbo na sa inuman. Ilibre na ang mga kaibigan at mag-inuman na. Bukas, wala nang pangkain. Bukas, wala nang trabaho. Bukas, or sa mga darating pa ng mga buwan, wala nang pambayad para sa kuryente, para sa tubig, ilaw, wala nang pambili, yung mga ganon. Mahirap, okay? Tapos, hindi na magtatrabaho. Kasi nga, kumita na siya ng kaunting pera. Nagkaroon na siya ng kaunting pera. Sapat na sa kanya yun. Pag ganun ang iyong napangasawa, okay? Tapos, binigyan mo rin ng pagkakataon, tapos, may trabaho daw na ganito, ganyan, hanap ko ng trabaho, ganyan. Ayaw, kasi nga, wala daw siya sa mood magtrabaho, okay? Pag ganun ang napangasawa mo, sabi ko sa inyo, nakakadalayan, okay? Nakakapanghina ng pagkatao, ng katawan, ng isip. Okay? Bukod pa dun is, ikaw ay mahahawa na rin. Mawawalan ka na rin ng motivation sa buhay. Mawawalan ka na rin ng pangarap sa buhay. Okay? Tapos, ang tamad-tamad pa, ang dumi-dumi pa sa bahay. Okay? Hindi rin marunong magluto, hindi marunong mga gawaing bahay. Lahat. As in, nakahiga lang siya doon. Magsisigarilyo, magiinom, or manonood lang ng TV. Yun, wala nang gagawin. Yun. Sabi ko sa inyo, kalbaryo ang gagawin nyo. Okay? Ang mangyayari niyan is, mawawalan kayo ng peace of mind sa sarili ninyo. Hindi kayo magiging masaya. Okay? Sino ba naman ang sasaya pag ganun ang kapartner nyo sa buhay? Kapag ganun ang kasama nyo sa buhay? Kayo ba magiging masaya pag ganun? Siyempre hindi. Okay? Kaya, nakakapagod na magkaroon ng ganun kasama sa buhay. Kaya, mas maigi pang mag-isa kung magiging kasama mo ay ganun din lang. Okay? Kaya talagang mahalaga na pipiliin mo. Hindi ko naman sinabi na wala nang karapatang magmahal yung mga taong walang trabaho. Okay? Ang sinasabi ko ay yung mga tao na walang pangarap sa buhay, magiinom, makontento na may trabaho ngayon, bukas wala. Marami pa ang taon, marami pa at mahaba pa ang maraming taon. Okay? Hindi pwede na titigil ka sa pagtatrabaho, ngayon ka magtatrabaho, sa mga susunod na araw at susunod na buwan ay wala kang trabaho or taon. Hindi ka na nagtrabaho dahil ayaw mo. Para sa'yo is, ayaw mo magtrabaho kasi nga nakatamad magtrabaho. Hindi ganun.
habang buhay ay kailangan ng trabaho at hindi pwedeng mawala ng trabaho. Okay? Kailangan yung mapapangasawa mo is marunong sa buhay, marunong sa pera. Okay? Pareho kayo. Dapat nga mas maganda combine kayong dalawa. Tulong kayong dalawa. Mas maganda yun. Okay? Pero kung isa lang, sa babae ganun din ha, hindi lang ito para dun sa mga lalaki. Hindi pwedeng ikaw ay mag-aasawa. Ganun din, okay? Yung mapapangasawa mong babae, i-make sure mo na ito ba ay matinong asawa. Okay? Yung hindi magsusugal. Kasi sabi ko sa inyo, masamang kapartner ang sugal sa buhay. Basta hindi siya magandang kasama sa buhay, sabi ko sa inyo, ang sugal. Kaya, lalo na kapag na-addict ng isang tao sa sugal, dala mo din yan, kalbaryo mo din yan, sumpa din sa'yo yan, magiging sumpa din sa'yo. Kaya, piliin mo, talagang mag-aral ka muna, yung parang pag-aralan mo muna yung magiging karelasyon mo, okay? Karelasyon mo, okay? Kung ano yung mga ugali nila. Yes. Kasi napakasamang kapartner ng sugal sa buhay, okay? Napakasamang kapartner ng taong tamad sa buhay at walang pangarap. Mabigat kasama sa buhay, mabigat dalhin, okay? Kapag ang kasama mo sa buhay ay sobrang tamad, sobrang dumi sa bahay, sobrang dumi sa katawan, sobrang dumi sa lahat, sobrang tamad, walang trabaho, sabi ko nga, magkatrabaho man is, parang gusto is, mas maraming pahinga kaysa trabaho, ay naku, ang bigat kasama niyan sa buhay. Okay? Mapababae pa yan, tapos kung nagsusugal pa, sus, Ginoo. Ikaw na lalaki ang talagang nasa iyo na yan kung gusto mo ng ganung babae. Dahil kung ako lalaki, hindi ko gugustuhin ng babaeng magsusugal. Okay? Yes, hindi ko gusto ang babaeng magsusugal. Dahil, unless meron kang sugal na talagang na-handle mo, walang problema. Afford mo pa rin yung sugal mo, walang problema. Kung ang sugal mo is ma-manage mo pa rin nang hindi mo kakailanganin na ikompromiso ang ibang tao, walang problema. Okay? Pera mo ang ginagamit mo sa pagsusugal at hindi ka nanghihingi ng perang pang-sugal mo, okay? Pang-bisyo mo, okay? Kung ikaw ay manageable ang sugal at ang sugal mo is afford mo, walang problema, yes. Pero kung hindi at yung pamumuhay ay nakaasa na lamang sa ibang tao, yung kaperahan ay nakaasa na lang sa ibang tao, Diyos ko, magiging ikaw ay malaking sumpa dun sa taong aasa ng iyong mga problema, okay? Or magiging sumpa ka dun sa taong magdadala ng iyong mga problema sa buhay, okay? Dahil sabi ko sa inyo nga, ang bisyo is, kailangan is, yun ay sa'yo pa rin yan. Responsibilidad mo yan sa sarili mo na ma-provide mo yung bisyo mo. Yes, sa'yo yan, hindi sa ibang tao. Sabi ko nga, kung hindi manageable ang sugal mo at ibang tao na ang nagsusustain para sa iyong sugal, sus, Ginoo, ikaw ay magiging matinding sumpa dun sa taong pagdadala ng iyong mga bisyo. Okay? Maging mabigat kang kasama sa buhay, maging mabigat kang responsibilidad sa ibang tao. Kaya talagang sabi ko nga, piliin, okay, ang magiging buhay mo. Nasa iyo ang magiging buhay mo, okay? Kung gusto mo ng stress, kung gusto mo ng, kung gusto mo ng kalbaryo, nasa iyo yan, okay? Pero minsan may mga wala talagang choice. Kasi mahirap kapag ang napapunta naman sa iyo ay, basta alam nyo na yun, maraming sitwasyon na, halimbawa yung mga magulang nyo ang magsusugal, magiinom, yun ang napakahirap na desisyon sa buhay. Kawawang anak, siya yung magdadala ng kalbaryo sa buhay. Yes. Kapag ang mga magulang niya ay hindi responsable. Yun. Kawawa ay ang mga anak. Okay? Kaya be responsible. Ito yung lagi kong sinasabi. Okay? Yun ang kawawa kasi hindi mga pamilya ang mga anak ng kanilang mga magulang eh. Yun. Pero at least sa mga magiging asawa ninyo, mga kapamilya kayo, piliin ninyo yung mapapangasawa ninyo. Okay? Sabi ko nga, kung ayaw nyo ng stress, di kayo mamimili niyan. Okay? Kung ayaw nyo ng, ng buhay na ayaw nyo, kayo mamimili niyan. Okay? Piliing maigi. Kung gusto nyo na maayos sa buhay, maayos sa kapartner, maayos na asawa, piliin nyo yung lalaking responsable or babaeng responsable. Marunong sa responsibilidad, marunong sa
buhay, maabilidad sa buhay, walang bisyo. Okay? May bisyo man, pero sabi ko nga ay manageable. Okay? Yung kanyang bisyo is kanya. Solely kanya. Okay? Hindi siya nanghihingi sa ibang tao ng pang bisyo niya. Yun ang mahalaga doon. Pero kung ang bisyo niya ay hinihingi niya sa ibang tao, hindi yun maganda. Okay? Napaka-irresponsable nun. Okay? Kaya, piliin niyo yung taong may pangarap sa buhay. May kagustuhan na umangat. Yung marunong sa pera, marunong sa buhay, marunong dumiskarte. Hindi yung magtatrabaho lang kapag said na, kapag wala ng pera. Hindi ganun ang buhay, okay? Ang pagtatrabaho, hindi yan basta mo na lamang pipiliin na ayoko magtrabaho ngayon. Ayoko magtrabaho this year. Ayoko magtrabaho sa mga susunod na mga taon. Hindi ganun. Ang responsableng tao, iniisip ang bukas. Iniisip ang kinabukasan ng kanyang mga anak, okay? Iniisip kung paano pinaghahandaan ng pera, pinaghahandaan ng edukasyon ng mga anak, kung paano nila pag-aaralin yung mga anak nila, okay? Kung anong kurso na kukunin ng mga anak nila, pinag-iipunan ng maaga. Ngayon pa lamang ay nag-iipon na para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ganun ang responsableng tao. Okay? Pero kung itong taong ito ay wala lahat ng yun, at puro pag-iinom lamang ang pagsusugal or pagbibisyong gusto, wawa ang kanilang mga anak. Dahil ito namang babae or lalaki is wala na din ginawa. Syempre, siguro dahil mahal nila kaya nagtitiis. Pero ako, hindi ako magtitiis ng ganun. Iwanan ko, bakit ako magtitiis? Diba? Buhay ko yung nakano dun. Ikukulong ko yung sarili ko sa ganung buhay? No. Alis ako syempre. Hindi ako magtitiis ng ganun. So anyways, yun ang mai-suggest ko sa inyo. Piliin ang maging buhay nyo. Nasa inyong mga kamay kung paano kayo mabubuhay ng maayos sa mundong ito, okay? So yun. Sabi ko nga, kung piliin nyo ang buhay na, yun nga, walang pangarap sa buhay, tamad, kalbaryo ang inyong hinahanap. Alright? So yun lang. Magandang araw sa inyong lahat. Bye! Tapusin ko na yung pag-makeup ko.